Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa patuloy po na kayo po ay sumusubaybay dito po sa EGMI Radio Station. Yan, ito po nga po ang stasyon na kung saan ay nag-remind at nagpapaalala po bilang isang Kristiyano ay mga dapat natin gawin sa ating pong araw-araw na pamumuhay. At ito naman po ay ginagawa po natin para lamang po sa ating pong pagpapaalala. Yan. At kayong pa rin din po ang magdedesisyon sa inyong mga sarili. At nandito nga po sa inyong lingkod na si Prox Bench ay nagpapasalamat po mga ka-Prox sapagkat patuloy na hindi po kayo bumibitaw sa ating po mga subscriber na patuloy na nandyan po kayo. Maraming po salamat at purihin ng Diyos sa buhay po ninyo at sa ating po na talagang nandiyan pa rin po kayo na patuloy na nanonood at nagbibigay ng mga mensahe at nagsusupport doon po sa mga awitin po na amin pong nakapost po nga po dito po sa ating pong YouTube channel. Kung saan yung mga awitin po natin ay nagagamit po natin sa mga simbahan. Dito po ay wala po kaming tinataas na reliyon or tinataas na pangalan. Bawat isa naman po tayo ay may kalayaan po tayo pumili sa ating pong pagsanib o yung anuman ang sino man ang yung bibiyaya kung saan ka mapapabuti yan sa iyong pananampalataya. So pasensya na po at medyo naiba na po yung klima rito po sa Saudi Arabia at medyo palapit na ang tag-init yan kasi nag-uulan na po. Nang sign yun pagka maglapit ng magtag-init, mag-uulan muna bago mag-init. Tapos susunod, mag-uulan, tapos na naman maglalamig. So, parang di ba? Yun po yung matagal buwan po yung bago mangyari. At praise God sapagkat habang tayo po narito sa Middle East ay patuloy tayo iniingatan ng Diyos at patuloy na nandiyan ang proteksyon ng ating Panginoon. Lahat po na nandito po sa Middle East, hindi lamang po dito sa Saudi Arabia, kundi sa buong Middle East na kung saan ay nagkakaroon po ng tensyon. Yan, yung alam naman po natin na marami naman po nakakasubaybay diyan po sa ating pong mga news. At ang dalangin lang po natin ay tayo po ay ingatan ng ating Panginoon. Lagi po tayong manalangin at lagi po nating sabihin sa ating Panginoon na tayo ay ingatan. Maging sa kahit na po tayo nasa loob ng bahay na kapag po tayo po ay lumabas or nasa loob na po ay manalangin tayo at magpasalamat. Of course, magpasalamat sapagkat ginigising tayo sa umaga. Yun po yung napakainam at napakabuti po na tayo po ay laging magpasalamat sa Diyos at tayo laging hingin ng proteksyon. Yun. At dito nga po sa Saudi Arabia ay nakaka-receive nga po kami ng yung mga alarm, yan, yung mga mangyayari o magaganap. Ay praise God sapagkat lumalampas lang naman po. Hindi ko na po palalawakin kung ano ibig sabihin ko lumalampas na yon sapagkat napabalitaan nyo naman po ay of course nakaka-tense sapagkat minsan makaka-receive ka ng gano'n. Dati akala ko sa mga movie, pelikula lamang po yun. At nagkakaroon lang ng experience yung mga noon na nagkaroon ng giyera, di ba? So ngayon, kami po nga po dito ay nakaka-experience din po. But, sabi ko nga po ay wag po tayong mag-alala sapagkat ang Diyos ang laging papatnubay at gagabay po sa atin. No? At shout out sa aking apo na si Rio Belchayon. Yan. Napakatagal ko na rin po hindi po na sa shout out Ang aking apo, malaki na po siya at aking dasal ay matapos nga po itong attention na ito ay para sila makarating na nga po rito at naudlot nga po yung kanila po papunta rito. But I believe na sila po ay makakarating po rito ng maayos at matiwasay. Yan at ingari po at sa mga ating pong mga tagasunod sa ating pong mga kabataan dyan na talagang willing talagang nanonood, nagsusupport sa ating pong YouTube channel ay maraming salamat sa inyo. At ang Diyos ang siya magbibigay ng patnubay at gabay at blessing sa inyo po na matatanggap. Yan. At ginagawa nga po natin to ay para po sa ating Diyos at maging sa ating pong mga makaabot ng ating pong mga kaalaman at pagpapaalala sa ating pong nangyayari dito sa mundong ito. At mundo na po ang sinasabi ko sapagkat I believe
lahat po ng mga ating pong subscriber ay nakasubscribe po sa buong mundo. No? At purihin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Yan. So, ano ho ba ang ating pong pag-uusapan ngayon? Pag-usapan po natin, po nabanggit ko nga po, yung nga pong gaya po na sabi ko ay nagkakaroon po ng tensyon dito po sa Middle East. At batin nyo nga po na nangyayari to. At nababalitaan nyo. At marami mga Kristiyano, bagamat matatagal ng Kristiyano, at maging yung mga baguhan, of course, siyempre na nababahala. At nagsasabi, ito yung nababasa ko po sa social media. At ang sabi nga ay, end of the world na raw. Yan. End of the world. Ibig sabihin, ano ba end of the world? Katapos na ng mundo. Yan. So, marami tayong mga pelikula na papanood na laging mga title and mga ganon, mga end of the world nga, mga title. At sasabihin nga, ito na yung huli. At tayo ay magsisi na sa ating mga kasalanan. So, para po sa akin, ay dapat ang naman po na laging everyday ay humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ito po yung title po natin. Sorry at nakalimutan ko po. Ang title po natin ay Maging Handa at Mapagbantay. Yan. Maging handa at mapagbantay. So, sinasabi ko nga po rito, maging handa at mapagbantay ay, of course, mangyayari naman po talaga at magaganap ang kagulong ito dahil nasa Revelation na po tayo. Nasa huling book of Revelation na po tayo, di ba? So, parang sinasabi na lang to, parang, alam mo yun, tinatakot mo lang yung sarili mo, tinatakot mo yung mga kasamahan mo sa church, tinatakot mo yung mga pamilya mo na magugunaw na ang mundo. Alam mo, huwag mong hintayin. Darating ang panahon, mangyayari dahil nakasulat po yan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng Revelation o pahayag. At mangyayari to talaga to, mga kaproks. Wala namang po pwedeng makapigil. Tandaan nyo, di ba? Tandaan niyo nung ating Panginoong Hesus ay nagpunta rito sa mundong ito, at di ba, siya ay pinako, namatay, nabuhay, at muling nagpakita, di ba? Ganun po eh. Ngayon, nangyari yon dahil yun ang mangyayari sa ating Panginoon. Di ba? Ngayon, sa ating ngayong mangyayari to. Sapagkat ito yung nakasulat sa Book of Revelation. Yan. So, wag tayong dapat mabagabag o parang natatakot. Although, nakakatakot nga naman. Of course, siyempre, saan ka ba naman nakakita na lilipat sa taasan mo mga missile na yan, or magkakasabugan dyan sa panabihan dyan, o di ba? Parang of course, kahit ako man, ay meron din namang ganun. Pero, ang sinasabi natin, at sinasabi ko rin po sa inyo, sa atin lahat, ay mangyayari, ay dapat mangyari. Yan. Ano nyo po, maging ang sabi nga lang po dito sa verse na to, na sinasabi nga po rito sa 1 Pedro 5, na sabi nga sa 8 ay maging handa kayo at mapagbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal, ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Totoo yun. Sino ba yun? Tayo yun eh. Kapag ikaw ay magiging weak o nagiging mahina ka, yung faith mo ay na parang nalolos na, nawawala na, diyan papasok yun eh, yung tatakutin ka na, gagawin na sa'yo na kung ano na yung mga sinasabi nilang na-stress ka na, anxiety ka na, yan ganyan, mga sinasabi niyan eh. So parang natataranta ka na kung anong magaganap. So di ba? Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon, maging handa at mapagbantay. Kung maging handa ka, dapat sarili mo ang sinasabi, yung handa ay ikaw. Handa ka na ba? Di ba? Handa ka na bang humarap sa Diyos? Handa ka na bang sabihin ng Panginoon na well done, na talagang ikaw ang pumasok ka sa aking kaharian? Di ba? Parang nakakalungkot kung hindi tayo handa. Di ba? Isabihin, yung paghahanda natin ay dapat nandiyan na po sa ating puso. Kung ano man mangyari, at dumating yung time na pagkakataon na ito na, this is it na, ay alam na po natin kung saan tayo paparoon. Mapagbantay sapagkat yung nangyayari ngayon, nangyayari talaga. Ito na yun, pagbabantay natin.
Di ba? Kaya nga sabi ko nga po ay ano man yung ating pong nangyayari sa ating buhay, ito man ay problema, ito man ay sakit, ito man ay pinansyal, pag dumaan, padaanin nyo na lang. Huwag nyo na standby. Pero ito, iba to. Kung ang mangyari, mangyayari. Di ba? Kasi ito yung kaganapan na magaganap para sa ating mundong ito. Hindi lamang po sa Middle East, kundi sa lahat. Di ba? So, tandaan po natin na maging handa lang po tayo. Sabi nga ng isang tagapanguna ng tagapagsalita, mag-enjoy po tayo. Mag-enjoy tayo ng ating buhay. Yan. Enjoy lang, mag-relax. Kung ikaw ay nakikristo, nasa ating Panginoon, so, huwag kang magkaroon ng fear sa ating buhay. Ang magaganap ay magaganap. Di ba? So, tanda lang po natin na nandiyan ng Diyos. Laging, kung meron kang takot o natatakot ka, di lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng strong na nung kalooban mo'y maging mapayapa, di ba? Kasi dinadala mo yan eh. Kapag hindi mo inilabas yan at hindi mo sinabi sa Diyos, hanggang sa pagtulog mo, baka hindi ka magising. Di ba? Sa takot mo na, sobrang takot mo na. Pero kung ikaw ay kay Kristo, kasi ikaw ay nasa ating Panginoon, ay, prox, garantisado. Dumating man ang Panginoon, makakasama tayo sa kanyang harapan, sa kanyang trono. Diba? Ganun ba? So, lagi po natin tandaan, ganun mga kaprox, na maging handa lang po tayo sa magaganap sa ating buhay o sa mundong ito. At tandaan po natin na tayo po'y magkaroon ng komunikasyon o magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Yun ang napaka-importante. Dumating man ang mga ganyang sakuna, ay handa po tayo sa lahat. At lagi ko sinasabi sa inyo, ako man ay tao rin na meron din akong siyempre meron din akong fear, may kalungkutan din na nangyari, takot, di ba? But sa Diyos mo ibigay. Sa Diyos natin ibigay sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng mapayapang pag-iisip. Lahat na naman po dapat nating ibigay natin sa ating Panginoon dahil wala naman tayong magagawa. Tandaan mo yan, prox. Wala tayong magagawa sa ating sarili. Yung mangyayari. Yan po, ano? So, ayun po natin ating pong topic ngayon. It's about po para po sa ating maging handa at mapagbantay dito po sa mundong ito. Tayo po ay temporary lang. Yun ang ating tandaan. So, maraming po salamat mga kaprox at naway nagkaroon po ng konti pong sharing sa inyo po sa ating pong pag-uusap. At tundukin natin yung ating pong mga nababasa sa ating sa SOCMED na end of the world na. Huwag mo natin pasinin yun. Mag-enjoy ka lang, mag-relax ka lang, pero sinasabi ko na mag-enjoy, huwag ka namang maglublob sa kasalanan, yung kamalian. I mean, mabuhay tayo ng maayos, mapayapa, at merong pagsunod sa Diyos. Yan. Yan ang gusto ko lamang pong iparating sa inyo. So, yun nga po mga kaprox, maraming po salamat sa inyo. Patuloy nyo pong suportahan ang aming pong YouTube channel nito at maging yung pong aming pong Facebook page, yung pong EGMI Emmanuel, at maging yung pong lingkod na nagpo-post din po ako doon ng short message sa inyo po, isa akin po. At maging ito po ang ating pong YouTube channel to ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat po. At yun nga po pala, shoutout po sa lahat po ng may birthday ngayong March na to. Happy birthday po sa Marsong ito. Yan, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Lagi ko ito sinasabi, na mabanggit, no? Totoo naman, kung mabuhay ka. Diba, mag-enjoy ka. Birthday mo ngayon, huwag mong pansinin yung mga bagay na nababalita mo sa mga social media. Mag-relax ka lang, mag-enjoy ka sa buhay mo ngayon. Sapagkat birthday mo, kaya ikaw ay mag-enjoy. Yan, mag-enjoy lahat na may birthday ngayong March na to. At lagi po nating tandaan na ang Diyos po ay lagi pong naandiyan. Ang Diyos po ay lagi pong nakikinig sa ating pong mga dasal. At tandaan po natin na malaki ang may tutulong ng ating pong dasal. Pasasalamat at maging yung ating pong relasyon natin sa ating Panginoon. Yan lamang po ang ating pong sandata na pwede natin
gawin habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Muli, ito po si Prox Benz ang muli ay nagpapasalamat muli sa lahat po ng sumusubaybay sa aming stasyon ito. Muli ito ang EGMI Online Music Radio. God bless.